But one thing is certain. Isa lang ang The first certain. impeachment complaint against the Vice President is indeed dead. Patay na. Patay na mga kababayan ang isinampang impeachment nitong sina Jarbel Luistro laban kay VP Sara. Yan mismo ang pag-amin mga kababayan nitong si Luistro na nakangiwi pa mga kababayan. Bakit itong bagoong Pilipinas halos lahat ngiwi mga kababayan ang sabi niya, it is indeed dead already. Umami na siya mga kababayan matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na it's final and executory. And hindi na sila pwedeng mga kababayan, maghain muli ng motion for reconsideration. Surrender! Sukor na kami! Surrender na sina Luistro mga kababayan dito sa unang impeachment na isinampa nila kay VP Sara. At sa mga susunod na impeachment mga kababayan, kung mayroon pa mang isasampa, ay wala na silang choice mga kababayan kundi sundin ang mga alituntunin na ibinigay ng Korte Suprema para i-handle ang mga bagong impeachment mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na nila pwedeng gawin yung shortcut nila na pamamaraan. Yung dali-dali na lang papirmahin mga kababayan para ipa-impeach si VP Sara. Hindi na daw yan pwede. Pero kung ito si Luistro mga kababayan ay surrender na at tinanggap na ang desisyon ng Korte Suprema, eto namang si Tuta Soto mga kababayan, hindi pa. Parang lumalaban pa mga kababayan. Ang sabi pa ni Tuta Soto, malungkot daw. Malungkot daw ang araw na ito mga kababayan para sa mga estudyante at mga profesor ng constitutional law. In English pa niya mga kababayan wala natin kung siya ba ang nagsulat yan. Alam naman natin na di ba ang issue kay Soto dati is nag-plagiarize daw ito mga kababayan ng speech ng presidente ng Amerika. Binasa niya, tinranslate lang niya. Tapos sabi niya, hindi naman daw yung plagiarism dahil tinagalog daw niya. Ay, nakong animal na tuta. Eto ngayon mga kababayan, mas magaling pa sa Korte Suprema. Ang sabi niya, malungkot na araw na ito para sa mga profesor at estudyante ng constitutional law. Unconstitutional daw ang ginawa ng Supreme Court mga kababayan sa pag-amend daw ng rules of impeachment. Lord! Tuta! Isa daw itong tahasang pangingialam ng Korte Suprema mga kababayan sa batas, sa saligang batas mismo. At ang sabi niya, isa daw itong misinterpretation mga kababayan. Kagaya ng sabi niya dati na unanimous mistake. 2 beses na daw. Ngayon unanimous mistake na naman. Misinterpretation dito sa mga interpreter ng batas na itago na lang natin sa pangalang Supreme Court. Maluwanag naman daw ang mga kababayan sa ligang batas. So there is nothing to interpret. Kahit pa daw first year law student mga kababayan, alam daw yan. Diyos ko Lord. Sabi ni Tuta mga kababayan na hindi man lang nakatungtong sa law school siguro. At sa ginawang unconstitutional move daw na ito mga kababayan ng Korte Suprema, ng mga mahistado ng Korte Suprema, ang impeachment na daw ngayon mga kababayan ay isa na lamang impossible dream. Ayon kay Tuta. Buisit talaga, bakit may ganito mga sinatong mga kababayan na ganito kung mag-isip? Katuringan pa namang mambabatas mga kababayan pero hindi hindi sumusunod sa batas. Mabuti pa itong si Luistro nakangiwi mga kababayan Diba sila pa ang nagsampa ng impeachment mga kababayan Tapos sila din ang nag-file ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Tinanggap mga kababayan na patay na talaga ang impeachment ni VP Sara at wala na silang magagawa. Pero si Tuta, ayaw. Panoorin po natin mga kababayan etong sina Luistro na sila pa ang nagsampa na surrender na sila. Fresh pa po yung desisyon. Hingi na po kami ng reaksyon kasi siyempre fresh pa po yung desisyon ng Korte Suprema. Yan ang reaksyon niya, ngiwi. Napangiwi mga kababayan sa reaksyon ng Korte Suprema. Hapon po na binasura na yung MR. Anong impact? Binasura ng MR at to be clear mga kababayan, ang sabi ng Supreme Court, hindi na sila pwedeng mag-submit na naman ng MR again mga kababayan. Final at tinuldukan na ng Korte Suprema. Tama na ang pag-MR ninyo, wala din yan silbi dahil ibabasura lang din namin yan. Baliwanag pa sa sikat ng araw yan. Walang unanimous mistake. Kung mayroon man, anong epekto po niyan sa impeachment complaint naman laban sa presidente? Alam mo, this is a 50-page decision, At hindi ko pa masyado naaral. Si Luistro nga mga kababayan in fairness abogado ito 50-page decision. Hindi pa nga niya naaral. Tapos si Tuta mga kababayan, isang segundo lang siguro matapos maglabas ang Korte Suprema, mayroong reaction agad. Sabi niya, encroachment daw mga kababayan, pangingialam daw.
unconstitutional raw ang ginagawa ng Korte Suprema. Ang tanong namin sa iyo, Soto, nabasa mo ba ang 50-page decision? Bakit nasabi mong unconstitutional? Ito nang kakamping yung Judas, Hindi pa nga niya naaral. Abogado pa ito. But one thing is certain. Isa lang ang The certain. first impeachment complaint against the Vice President is indeed dead. Is indeed dead. Patay. 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 Paano ba yan kasi mga kababayan noong isinampa nila ang impeachment na yun mga kababayan na Lutong Macau, dinala pa sa simbahan mga kababayan at pinamisahan ng paring adik. Binasbasan pa. Patay na. Kulang na lang ilibing. Ngayon ililibing na natin. Sabi niya, it is indeed dead. Already. Already. No? And I wish to share also Share? Share. na marami pong bagong requirements in as far as impeachment process is concerned. Maraming mga bagong alintuntunin. Hindi naman yun bago. Ni-reiterate lang ng Korte Suprema mga kababayan na ito ang dapat nyong gawin. Maliwanag naman yun, nakasulat yun mga kababayan. And in every process, lalong-lalo na kung magpaparemove ka ng isang halal ng bayan, common science mga kababayan na dapat idaan ito sa wastong proseso at sa due process. Hindi yung kagaya ni Soto na, pwede nang mag-impeach sa ura-urada mga kababayan. Basta ayaw nila. Walang hearing-hearing. Yan ang unconstitutional, tuta. And I honestly believe kakailanganin ng House of Representatives na i-update ang ating rules on impeachment to make it align to the decision of the Honorable Supreme Court, no? Kailangan talaga. Dahil abuso na yung ginagawa ninyo sa korte, sa Kongreso, no? 'Di ba mga kababayan? Isang abuso. Despite varying opinions, Alvin and Doris, we have to recognize the Supreme Court. Mabuti naman. dahil kung kukunta ito mga kababayan, pwede tayo mag-file ng disbarment dito. Isa siyang abogado, sinumpaan niya mga kababayan ang Supreme Court sa kanila, ay yan ang maituturing ng mga amo ng mga abogado. Anong mangyayari sa'yo kung kakalabanin mo ang amo mo? Si Sante ka. Kaya mga kababayan, hindi pwedeng magsalita ng masama. Pati si Saba. Tingnan niyo si Saba de Lima. Tinanggap niya mga kababayan na technicality lang daw ang pagkabasura doon sa impeachment. Gayon pa man, sinabi niya na hindi daw ito nakakapaglinis sa pangalan ni Sara, na nanatili daw madumi ang pangalan ni Sara Duterte mga kababayan. Na technical lang daw sa Supreme Court. Pero hindi niya sinabing mali ang desisyon ng Supreme Court kagaya ng sinabi ni Tuta Soto. As the final arbiter of all the controversies Gusto ni Soto siya ang final arbiter. Final arbiter, Diyos ko Lord, Suta. from implementation and interpretation of the laws, no? So, The One Bull dininay University. ang motion for reconsideration, and that will render the decision final and executory already. And considering the rule of law where the Philippines live in, we have no option but No choice but to to follow. follow the decision of the Supreme Court. Hindi niyo po sinishare yung pahayag ni Senate President Tito Soto. Tuta Soto, sige! Tanggal ka. Magpapile kami ng disbarment sa'yo, Luistro. Kumusta na pala yung friend mo na si Akop sa impyerno? Ni Soto Gano'n ba katapang? Parang sinasabi Soto. Patay na din yun. Overreach yan. Ang tawag dyan, judicial legislation. Ano ibig sabihin? Ano Ibig sabihin, ang Tuta talaga, gumawa no? ng batas at nagbago ng batas, ang hudikatura na hindi naman niya trabaho. Hindi niya mandato. Do you share that? Hindi trabaho ng Korte Suprema. Ginampanan nga niya ang kanyang trabaho Siya ang nag-interpret. Pero ang sabi ni Soto mga kababayan, there is nothing to interpret. Dahil it's plain and simple daw. Para daw 1+1. That view, One Congressman ball. Luistro. Alam mo, whether I share that view or otherwise, that is water under the bridge already, no? Takot na mga kababayan. Surrender na kasi sila. And I have to acknowledge the fact as well that I am a lawyer, an officer of the court. and we are Madidisbar ka niyan. Sige ka. Antayin namin na i-uter mo yung mga bawal na words.
Dahil matibay na ebidensya ito, Luistro. Bound to follow the decision of the Supreme Court. Opo, naintindihan po namin, Congressman. Pero parang- Kasi si Soto kasi parang hindi naman abogado eh. Abogago. Pinaka-stupid mga kababayan, no, na senador, no? Grabe. Oh. Stupid talaga si Siya Soto. masisita Ito, abogado ito si Oo. Jervil, abogado yan eh. Siyempre, Pero- officer of the court siya. Exactly. Oo, whether we like it or not. But, Whether we like it or not, we don't like it. Ito din mga kababayan, no, dun sa Quadcom nila, ang sabi nila gusto niyang warrantless arrest yung mga vloggers na papakalat na ng fake news. Walang warrant, damputin na lang daw agad mga kababayan. Daig pa ang martial law. anyway, ano po ang mga pagbabago sabi mo you're going to adjust? Yan. Ano ang mga obvious na mga Dapat pagbabago dumaan kayo na sa ginawa proseso. natin dati at hindi na natin pwedeng gawin moving forward? Hindi na pwedeng gawin yung yung the last day mga kababayan ng session. Tapos hindi pa nabasa mga kababayan ang yung anong dahilan na ipa-impeach sila si BP Sara. Pumirma na. Walang hearing. Hindi dumaan sa Department of Justice. Well, very particular, Alvin and Doris, no, is yung rule with respect to the second mode of filing an impeachment complaint. Because prior to this decision, this provides us the express lane so that after receipt Shortcut. Bawal na shortcut. Bakit kasi magso-shortcut ng mga visit na to, no? of the complaint, signed and verified by at least 1/3 of all the members of the House, the House of Representatives actually is allowed to transmit it immediately to the Senate. Iba na ngayon. Iba na. Sapagkat mayroong mga requirements na nakapaloob sa desisyon. Dapat lang. Dahil ang nangyayari kasi mga kababayan, kagaya nito na luhod lahat sa sa kabangagan. Pwede na nilang ibuli mga kababayan ang kahit na sino na wala man lang kalaban-laban. ng ating kataas-taasang hukuman. Kasama dito, dapat merong accompanying evidence ang ating impeachment complaint. Second, the copy of the complaint along with the evidence should be given or provided to all the members of the House, no? And even during the voting in the plenary, dapat i-provide physical copy of the articles of impeachment. Tapos dapat including binabasa. the evidence supporting the same, no? And ito lang ang hindi masyadong maliwanag sa akin, no? Kasi there are varying comments on this decision. Some are saying that referral to Justice Committee became a requirement even in the second mode. That is why I really wish to look into that and find some clarification kung totoo ba na pati second mode ay kailangan na rin na dumaan sa Justice Committee. Okay. Opo. Ma'am, Dapat dumaan talaga. Nanagan lang po ako dahil nagugulumihanan na ako. Ang dami nating naririnig na impeachment. Sa Monday, Si Bangag, ipapa-impeach din. magsisimula na yung complaint laban naman po sa Pangulong Marcos. Yung hearing ng Oo, Committee yung na hearing. Justice kasi siya ang chairperson ng Oo. House Committee on Justice. Tapos sa February Wala wala tayong maaasahan dyan mga kababayan Dahil ang pinalusot yung sa abogado ni Lisa Araneta Marcos, Diyos ko Lord. naman, meron yung isa Inaasahan pa. naman. Inaasahan Aglaban din, naman oo. kay Vice President Sara. Iba Correct. naman yun. Apo. Hiwalay yun. Unahin muna natin yung nandyan na. Kasi doon Kay pa lang may Pangulo. jurisdiction si Jervil, di ba? Yan. Yung sa kay Presidente. Apo. Anong expectation sa Monday, Kong? Well, February 2, we will be having the initial hearing with regards to the two impeachment. Abogado nga ba ito mga kababayan? Nagagalit si Panelo dito sa mga wrong grammar mga kababayan lalong-lalo na kung niyuter daw ng mga abogado. Yan sinasabi niyang with regards. Hindi daw yan with regards, sabi ni Panelo. With regard. Walang S. Programmer daw, basta may S. Panelo with regards na naman siya. Having the initial hearing with regards to the two impeachment complaints against the president, no? At kung anong mangyayari during our initial hearing, of Regards. course, there will be sponsorship speeches, endorsement speeches Mga speeches nako. galing sa mga House member na nag-endorse ng mga impeachment complaint na ito. For example, itong kay Attorney De Jesus, it was sponsored by Congressman Nisay.
Paano na yan? Mga luto sila mga kababayan. Mapipilitan silang iba si Bangag. Kasama pa naman doon mga kababayan na addict daw si Bangag mga kababayan. And itong sa Makabayan Block, it was sponsored by Congressman Tino. Ay, Olago, nako, titinyo. and Cruz, no? Eto rin, mas maganda ito sa Makabayan Black dahil magpapatayan na sila ng kandila mga kababayan. Tapos na ba ang gamitan? O baka na naman ito mga kababayan sa Makabayan Black, parang drama na naman nila. Pero kung talagang nag-away sila, nagbangag na mga kababayan, maganda yan dahil hindi na mapapaboran itong Makabayan Black. Nakikipagsabuatan sila kay Bangag dati tapos lumalakas ang kanilang pwersa. O ngayon, hindi na pwede. So we will be Dahil asking kinagat na them nila si to Bangag deliver their sponsorship or endorsement speech in support of the impeachment complaint, no? After that, we will be After that, sharing to them and reading to them our ground rules. That is before we start actually the proceeding, no? And after that, we will be proceeding to the determination of sufficiency in form. baka hindi na yan naabot sa puntong ganyan o dyan na lang na punto dahil sasabihin nila, bakit 4 pages lang ito? Ang sabi ni Respicio, 4 pages lang daw. Wala talagang Kung forma. kaya pa, didiretso po tayo sa determination ng sufficiency. Tapos nung sa Makabayan Black naman mga kababayan, ang nag-prepare noon ay si Renato Babalo. Anong alam nila si Renato? in substance. So ganun lang siya kasimple. O akala ko Sana yung series kinatupasyo, of no? hearings yun. Di ba hingan, batay sa bagong desisyon ng Korte Suprema, kailangan ba meron tayong parang may ebidensya ka naman, hindi naman pwedeng laway lang yung kapital mo. Kailangan meron ka namang parang Yun lang nga, ngayon laway na lang ang kanilang mga kababayan, kinapital. Isipin nyo na lang, 4 pages lang. Presenta. hindi na may pipresenta partner. Oo. Kung hindi meron ka namang parang may ebidensya ka naman kasi ang hearing niyan Senado Hindi naman yan Kamara anong hihingin ninyo sa dalawang nag-file Congresswoman based on the Supreme Court decision? I wish to believe that this Supreme Court decision is applicable with respect to the second mode of filing an impeachment complaint. Ito yung suportado ng at least 1/3 of all the members of the House, no? Iba itong impeachment complaint against the President because this was filed under the first mode kung saan ang complainant natin ay private individuals endorsed by House members, no? I wish to believe na walang nabago dun sa rules with respect to the first mode at ang nagkaroon ng substantial changes to be specific additional requirements pertains to the second mode of filing an impeachment complaint, no? So, yung ating nalalamang proseso ng filing ng impeachment complaint under the first mode will still be the same. Okay. And the pending impeachment complaints against the President before the Justice Committee, I think it is not affected at all by the recent decision of the Supreme Court which denied the motion for reconsideration of the House of Representatives. Okay. Pero anong basa nyo, Congresswoman, yung inaasahan naman na impeachment complaint again versus the Vice President? Ano sa Yun pa rin, mga kababayan, kailangan dumaan pa rin sa proseso. Hindi na pwede yung dati. Hindi na pwede. palagay mo ang dadaanan niya? Yung may 1/3? O yung kagaya nitong impeachment complaint laban sa presidente? You know, it's hard to speculate kung meron talagang second o wala, no? Meron na nga, sigurado na daw, isasampan na si Dilima sa ba. And also, we do not want to preempt. Hindi ko rin masabi kung anong mode ang i-consider if ever there will be one, no? Basta ang maliwanag ngayon, Paano na yan mga kababayan? Siya pala ang head ng Justice Committee. And then, bakit siya ang nag-file dati? So unfair na. Siguradong unfair na dahil siya ang maghihiring mga kababayan dyan. Tapos siya din ang complainant. ay napakahirap na po nung second mode. Dapat mag-inhibit ka, ngiwi. Ngumingiwi na rin ito si si Luis to mga kababayan, ng filing ng impeachment complaint, no? If in the past this provided the express lane, mas madali at mas mabilis yung transmittal from House to Senate, it is not
the same anymore. It is not the Sapagkat may same? mga requirements na ang Supreme Court decision pertaining to the filing of impeachment complaint under the second mode. Opo. Ma'am, ano po yung reaction nyo doon sa mga nagre-react din doon sa desisyon na Grabe, reaction sa nagre-react. kaya ganyan ang desisyon ng Supreme Court ay pinoprotektahan din nila ang kanilang mga sarili. Hindi. Talaga namang, kahit sino ang tanungin mga kababayan, talaga namang hindi dumaan sa tamang proseso yun dahil pinilit lang yun itambaluslos mga kababayan eh. Baliw lang ang nagsasabing dumaan yun, tama yun ginawa ng Kongreso mga kababayan. Gumamit pa nga ng pera. Hindi naman yan ang sekreto mga kababayan. That is an open already knowledge. Na harassment lang talaga yun. Tapos ginamit pa mga kababayan ang pera ng bayan. Oh. You know, everybody is entitled to their respective opinions, no? Basta from my end, I was ready about whatever decision will come. Sige, magpakabait ka na Luis Ros habang may panahon ka, panghudas ka. Pero hindi pa namin nakakalimutan yung mga pinagagawa yung kabalastugan. Up, kasi they are the final arbiter Opo. of Hindi, si Soto na daw ang final arbiter. all the Ay, ako. controversies, no? Soto Pertaining is to a the final arbiter. implementation and interpretation of the laws. And pursuant to the rule of law, tayo po ay isang bansa, a civilized nation. Ah, We have no other si Soto, option wala, but to follow Oh. the decision of the ibig sabihin, hindi civilized si Soto dahil ayaw nang mag-follow eh. Supreme Court. Okay. One last. So mga ilang araw ang kailangan po ng komite para mahatulan natin yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. In a week or so ba malalaman na natin ang fate nitong dalawang impeachment complaints na ito, or it will take months bago natin malaman kung ewan ano lang man yung natin. hatol nyo? Alvin, we have 5 steps that we're going to do in the Justice Committee, no? One is Yan si Bangag ang dapat i-impeach mga kababayan. Either way mga kababayan, ma-impeach o hindi, ay, okay tayo dyan. Ay, mas gusto natin ma-impeach. the determination of sufficiency in form. Although parang imposible mga kababayan, pero kung talagang totoong nag-away sila ni Tambaloslos at gustong gumanti ni Tambaloslos mga kababayan, gustong manabla. Dahil gusto ni Marcos na si Tambaloslos lang o Congress lang ang may sala. Kung gusto manabla ni Tambaloslos mga kababayan, ipa-impeach na si Marcos. And then, ipapa-impeach rin niya si Sara. In your dreams. Second is the determination of sufficiency in substance. Third, we will be issuing notices for the filing of answer and submission of all evidence, but that is on the condition that the determination is sufficient, both in form and substance. Kung nakapasa dito sa dalawang ito, we will proceed to the issuance of notice to the respondent Notice! for him to file an answer. Kung gusto ni complainant mag-reply, pwede din. Kung gusto pa ng respondent mag-rejoinder, pwede din. The submission of evidence will also happen under the third step, and all the affidavits and counter-affidavits need to be sworn in before the Justice Committee, no? So, mga ilang Sige, araw mag-sworn na in to? kayo dyan. Lahat-lahat Sworn in na mo, sworn in. abutin na isang linggo, isang buwan, or isang araw na yun, Ay, papusin. depende na yan. You know, Alvin, we have not seen the evidence, no? We have not seen the evidence. And we have Mag-antay yet to kayo. know kung papasa sila. Atat naman to media. Pero wag na tayong umasa. Pero kung mayroong lagro mga kababayan, mas mabuting masipa Form si and Bangag. substance. Oo. Siguro kapag nakaabot tayo sa third step, that's the time we can assess somehow kung gaano ang itatagal nito. Kasi after the third step, we will be proceeding to the hearing proper. Yun yung step 4. Diyan pa ipapatawag or iimbitahan ang complainant. Oy, Luis Tro, eto lang ang hiling natin sa'yo. I-demand mo na hair follicle drug test si Bangag. Mayroong usap-usapan mga kababayan na na gagamitin daw ito ni Bangag bilang parang stage mga kababayan para pakita sa buong mundo na, ay, hindi ako Judik. Dahil ang sabi ngayon kaya daw pumayat si Bangag dahil kagaya nung dati na sabi ni Maharlika na parehab sa Spain. Pumayat! O ngayon pumayat mga kababayan, sabi niya namayat na daw siya.
And then, ang sabi nila, baka nag-detox daw mga kababayan o nagparehab. Withdrawal syndrome, isa daw yan sa mga epekto. Dahil, if ever mayroon ng impeachment, tapos isosomon siya mga kababayan, i-corner siya na ipa-hair follicle drug test, kakasa na siya! Sige, this is the right time. Tapos, magpapatest na siya and then rehabilitate na siya mga kababayan. Nagparehab na siya. May bago na siyang buhok. Nagupit na mga kababayan yung mga lumang buhok na mayroong remnants ng cocaine. Saka pa lang siya kakasa sa test. And then, isasampal niya sa inyo mga kababayan. Oh, hindi ako addict. Hindi ganyan mga kababayan. Gusto natin hindi na hair follicle drug test, kundi yung sa ngipin na lang mga kababayan o sa bone test, bone follicle test. Mayroon ba ganyan? Dahil hindi napapalitan ang buto o sa ngipin na lang. Pero hindi naman nag-grow na ang ngipin mga kababayan. Ano? Yung permanent talaga na trap doon ang mga substances. Dahil ang buhok pwede niyang pinagupit tapos yung nag-rehab na siya na tumubo, wala na yun. Malinis na. witnesses and even the respondent. And after the hearing proper, our step 5 is to determine whether or not there's probable cause that supports the impeachment complaint. Let me advance for the understanding of our beloved countrymen, no? Countrymen pa, hudas ka. Itong mga hudas na to, Ang no? nangyayari po sa Justice Committee ay hindi trial. Ang trial po ay sa Senado nangyayari. So if we will compare it Sige, ano na yun na lang sa Senado yan? Taktat yun sa Senado. Dahil maliwanag naman na talagang mayroong kurakutan. to our justice system here in the Philippines, in the court proceeding, ang ginagawa po ng House of Representatives is similar to preliminary investigation where we need to establish probable cause to support the impeachment complaint. Kung probable cause lang, napaka maliwanag pa sa sikat ng araw ang probable cause si Bangag. Ayon. Okay, thank you. Nagmamadali kasi yung Alvin El Chico, Congresswoman, Birthday niya po, ma'am. Birthday niya. Ito pala nagmamadali. Maraming salamat. Ang ganda Etong mga intrigador, na mga ito mga intrigador mga kababayan. Oo nga. Si Doris pong February. Ako naman Si Doris na ang sabing tatay digong wakwak daw yan. January. Halos magkasunod yung birthday namin. Pero Feb naman siya. Ako, para kami Aquarian. Ha? Thank you, Kong. Maraming salamat. Aquarian. Let me Sige, just advance that we in the Justice Committee are committed to act with the Paano na yan? Uy, ikaw pala no? Bakit ka nagsampa ng impeachment kay Sarah? Na ikaw pala ang nag-handle ng Justice Committee doon. Lord, parang bias na. most independence and impartiality. Impartial ha? Tapos siya ang isa sa mga nag-sponsor. Kasama niya si Akop na patay na ngayon. Ang amin pong faith and allegiance is to the people of the Shut up! Cringe mga kababayan. Nakakilabot ang makinig sa ganyang mga, may allegiance sila sa taong bayan. Ay, nako. Lord, kapal ang pagmumukha niyong mga baboy kayo. It is neither to the President nor to Shut the up! Vice President. Shut up! Huwag kang manloko, We ungas owe ka, our buisit ka. allegiance and faith to the sovereign Lumayas Filipino ka. people. Shut Thank up! you. Mabuhay Thank ka. you, Di ma'am. bagay sa'yo, Mabuhay hudas. mga taga Segundo Distrito ng Satanas. Batangas. Congresswoman Jervil Luistro. Thank you, ma'am. Asawa nitong daw mga kababayan, tinago niya dahil, di ba, kinasuhan ng rape. Siya mismo nagtago. Ang kinatawan po ng 2nd District ng Batangas. Bendalo! Thank you. On Justice. Hudas. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.